Yo! What's up guys? Welcome to Rad Hands Channel! Dahil maraming na nagtatanong sa amin kung ano nga ba yung mas maganda, kung jailbroken ba na PS4 or official firmware na PS4. So for today's video, sasagutin natin yan. Pero before tayo mag-start, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga PS4 tips and tricks natin. At guys, sa mga di pa nakakaalam, meron na rin kaming Facebook page and Twitch account. Tain ang game to. Sobrang disturbing. So yun, usap-usap tayo dun, okay? Check nyo na lang sa description sa baba yung link sa Facebook and Twitch account namin. So ngayon, pag-uusapan muna natin kung ano yung pros ng PS4 official firmware. So una, makakapaglaro ka ng new games. Pangalawa, pwede kang mag-livestream. Pangatlo, makakapag-online multiplayer ka. Pero may mga online multiplayer games na kailangan ng PS Plus account. Pero meron din namang hindi na kailangan ng PS Plus like Call of Duty. If meron kang PS Plus account, makakapag-online multiplayer games ka karamihan like Tekken at iba pang games na multiplayer. Makakuha ka ng mga free games monthly, minsan dalawa or tatlo. For this month, ang alam kong free games is Oddworld, Days Gone, tsaka Zombie Army. So, ayun yung perks kapag meron kang PS Plus. At ngayon, ang nakikita ko lang na con ng PS4 official firmware is masyadong magastos kasi kailangan mong bumili ng games. Mapa digital or physical, kailangan mong maglabas ng pera. Before natin simulan yung pros and cons, bibigyan ko lang kayo ng konting idea about sa jailbreak na PS4. Ang jailbreak ay parang temporary software lang siya na pwedeng mabura, pwedeng masira, or pwedeng makorrupt. At pwede ring ikaban ng PS4 console. Take note, console, hindi account. So, if ever na ibebenta mo yung naban na console na yan, kahit ilipat mo sa ibang tao at mag-login ng ibang account, hindi mo magagamit yung PS4 mo online. At yung pinaka-last na sasabihin ko about sa PS4 jailbreak is illegal ang pag-jailbreak ng PS4. Lalo na kung magbebenta ka ng mga games na hindi naman sa'yo. Para kasing ano yan, pamimirata kumbaga. Pero syempre, nasa sa inyo yan kung gusto nyo. So yun, simulan natin sa pros ng PS4 custom firmware or jailbreak or hen PS4. Unang-una, makakapaglaro ka ng sobrang daming games pwera lang sa mga bago. At pwede mo ring i-store yung mga games sa external hard disk mo hanggat kaya ng hard disk mo. Kahit isaksak mo lang siya sa PS4, malalaro mo na siya. Hindi mo na siya kailangang ilipat sa internal. Pwede ka ring makalaro ng mga games sa Game Boy, sa SNES, Dreamcast, Sega, and Steam PC games. So, ang ginagamit lang nun is mga emulator. Pwede kang gumamit ng cheats. Pwede kang gumamit ng game mods like skins, weapons, or kahit ano. Remember nga nung okay pa yung PSP ko na naka-jailbreak. Yung teams niya kayang baguhin na parang hindi siya PSP. Kumbaga yung mga teams ng Xbox pwede mong ilagay sa teams para sa PS4. Kahit pati yung folder pwede mong i-customize ng design. Ngayon sa cons naman ng jailbroken na PS4. Unang-una, hindi ka makakapag-online sa jailbroken na PS4. At teka, wag mong tangkaing i-connect sa Wi-Fi kasi bawal nga siya sa online. Dahil once na kinonect mo yan online or kinonect mo sa internet, ang unang-unang gagawin ni PS4 or ni Sony is i-require kang i-update yung firmware ng PS4 mo. At once na in-update mo firmware mo, patay kang bata ka, mawawala na yung pagka-jailbreak ng PS4 mo. So, lahat ng games doon mawawala na, hindi ka na makakapaglaro ng mga downloaded games. So, ayun. Ingatan nyo yun sa mga naka-jailbreak na PS4. Since di ka na pwede makapag-online, di ka na makakapag-online multiplayer game like Call of Duty. Kasi sa number 1 game ngayon na multiplayer. Di ka na makakapag-download ng free games and downloadable content. At di ka rin makakapag-livestream. At kung meron man mga new games na nirelease ngayon, malamang maghihintay ka pa ng ilang buwan para malaro yon. Dahil yung mga bagong games na nilalabas ngayon, nire-require ng game na yon na kailangan updated yung firmware ng PS4 mo. So ngayon, depende sa'yo kung saan mo gagamitin yung PS4. If gusto mong maging live streamer ng game or gusto mo ng multiplayer games, at kung law-abiding citizen ka, siguro go for PS4 official firmware or PS4 OFW. At kung gusto mo naman ng free games at wala kang budget na pambili ng mga bagong games at trip mo lang talagang malaro yung mga games at wala ka namang balak mag-online or mag-stream, siguro go for a jailbroken na PS4. Hindi ako against sa jailbreak na yan kasi yung PSP ko at yung PS3 ko naka-jailbreak yon. So dati hindi ko kailangan ng online kasi hindi naman ako nag-stream. So ngayon nag-YouTube na ako, nag-livestream ako sa Twitch. So
ngayon, kailangan ko ng official firmware. Pero ang mapapayo ko lang sa mga naka-jailbroken na PS4, play at your own risk. So ayun, kung in case man na makorrupt yung mga datas ng PS4 mo, wala kayong magagawa. Ginusto nyo yan. So, yun lang yung masasabi ko. So, ayun guys, sana nakatulong kami sa inyo kung ano yung mas babagay sa inyo, kung yung PS4 jailbreak or PS4 official firmware. So, ayun lang guys. Bye for now and enjoy playing. Bye!